Let me read your comments. Let me answer your questions. So let's get started. Tinitin bang nakatulog? Boris! Hi! Hi! Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. So for today, I'll be answering yung mga questions ninyo sa ating YouTube comment section. And before I start answering your questions sa ating comment section, make sure to subscribe to this channel and ring the notification bell para notified kayo sa mga susunod kong video. If ever man may marinig kayo na you destroyed the tower, pasensya na because yung mga kasama natin dito sa clinic naglalaro sila ng ML. So, don't mind it. Just focus on my answers. And I hope may mapulot uli kayo sa ating video. So, let's get started. Okay, first question ay kay Mary Ann Alcaldesa. Doc, sa 1 week po na makasurvive yung aso ko sa pagsusuka na at nagtatae ng dugo, magiging okay na po ba siya? Dinala ko na din po sa vet kahapon. 8 months old na po siya. Please, need ko lang yung answer. Okay, for the question, if ever ang isang pasyente ay makasurvive sa isang viral infection in a span of 7 days, actually ang tanong niya dito ay 1 week. So, ibig sabihin nun na-overcome na nung animal yung sakit. And sure tayo na na-survive na niya yun because usually ang parvo or corona or any viral infection is very fast. In a span of 3 to 5 days, if hindi makasurvive yung pasyente, namamatay na ito. Or pwede siyang tumagal pa ng konti. Pero once malagpasan niya ang 7 araw, kadalasan is nagiging okay din ito. Okay, next question ay kay Iggyboy1. Doc, pwede ba makuha ang parvo from their own poop? Yun lang ba ang way na natatransfer ang parvo? Recently, nag-breed ako ng Bull Mastiff. 10 plus years ko sa pag-aalaga ng dog, hindi ko na-experience ang parvo pero na-contract sila ng Bull Mastiff pups ko. Pinagtataka ko, nilalabas ko lang naman sila pag magpapabakuna. Hope you'll answer, Doc. Thank you. Okay. For Iggy Boy, ang parvo is not contracted from their own poop. No? Nakukuha nila ito sa poop ng ibang aso. So, as you've said, you are 10 plus years na nagbi-breed at hindi ka nakakontract ng parvo. Well, there's no assurance when it comes to viral infection. Maraming pwedeng mangyari. So, hindi natin alam kung saan pa siya nanggaling, maaaring sa labas. And hindi dahilan ang 10 taon o mahigit na eksperyensya mo sa pag-aalaga ng aso para masabi natin hindi pwedeng magkasakit ang mga aso mo. Okay? So, make sure lang na maging observant kayo sa signs nila and mapagamot ninyo agad yung mga dog ninyo. Wish you luck. From I Love Dogs. Pwede po ba mag-bond yung vaccinated dog to a non-vaccinated dog? Kasi may new puppy kami. Di pa siya vaccinated, tas may dog akong isang vaccinated na siya. So, lagi natin sinasabi sa mga fur parents dito sa Zootopia Animal Clinic, pag meron tayong unvaccinated dogs, iwasan muna natin silang ilabas and strictly quarantine yung dog para maiwasan natin mag-contract sila ng sakit. So, somewhat okay lang din pero very risky na paghaluin natin sila. So, make sure na tapusin muna natin yung bakuna bago natin sila halubilo sa ibang aso. Question from Joanna Lucas. Doc, if nasa 4 years old na ba yung dog, possible pa rin magka-parvo? If iinom ba siya ng Immunol, may possibility na ma-survive niya yon? Okay. So, 4 years old. Meron kaming cases dito ng parvo na 6 years old na yung dog. So, unvaccinated siya or hindi siya na-update ang kanyang bakuna. And 6 years old, imagine, kahit matanda na, hindi siya strictly pang bata lang. So, even though 4 years old na yung dog mo, as long as hindi mo siya napapa-update ang kanyang bakuna every year, posible siya magkaroon. And then, sabi niya, if iinom ba ng Immunol, ay possibility na ma-survive niya yon. Kung may sakit na siya, therefore, marami pang ibang klaseng, or marami pang gamot na kailangan ibigay sa kanya bukod sa Immunol. Pero kung sakali man na wala pa siya ng sakit na yon, at magbibigay kayo ng Immunol as supplement ba, okay lang din yon. But still, ang prevention with this kind of disease is vaccination. Make sure to update your dog's vaccination every year. To from unknown, hindi ko na
crap yung kanyang name, but maganda yung question niya. Doc, same ba ng symptoms pag nakakain ng buto ng manok yung aso namin? Namatay din 2 days, nagsuka at dumi ng may dugo na malansa ang amoy. So, usually kapag mayroong foreign body obstruction, maaaring magkaroon siya ng diarrhea, pero not necessarily malansa or madugong pupo. So, kung ang inyong dog ay presenting ng severe diarrhea, bloody, madugo at malansa ang amoy, definitely it could be a viral infection or it could be parasitic. So, make sure na dalhin yung dog para malaman natin. It's the same almost, pero yung distinct smell ng pupo na malansa is more inclined to parvo. Okay, question from Miguel Posadas. Good PM Doc, ask ko lang po kung pwede bang pa-inject antibiotic for parvo ang puppy kahit mahina ang katawan nila. Okay, Miguel, meron tayong video for parvo, and isa sa mga gamot na diniscuss natin sa video na yon is antibiotic. So okay lang yan, lalo't lalo kung meron silang sakit, kailangan nila yan. And then, make sure to watch that video na lang para alam mo pa yung ibang pwedeng ibigay sa kanila. And also, please, bring your dog to the vet para magamot ng maayos ang inyong dog. Question by Angelica Colminas. Hi Doc, ask ko lang po, my dog is 8 months old na. After 2 5-in-1 ng 2 months siya, hindi na po siya nagpa-vaccine ulit. Is it too late na for vaccines? Thank you. It's not too late. So, maaari pa kayo magsimula uli at kailangan ng dog nyo yan. So, hurry! Dalhin nyo agad yung dog nyo sa nearest vet clinic at pabakunahan ito. Next question from Jamie De Los Santos. Doc, keep vlogging po kayo. Salamat po sa info. Salamat din po sa panonood. Hindi pala to tanong, no? From Natalie Pong, sabi niya, yan, buti may naging YouTuber na veterinarian. Salamat po at salamat sa inyong pagsuporta at pag-subscribe sa aking YouTube channel. And ginagawa natin to para marami tayong matulungang tao na nangangailangan ng mga kaalaman na hindi nila basta-basta nakukuha sa kahit saan. Pero still, kahit na nagbibigay tayo ng mga advice dito sa ating YouTube channel, please make sure to ask your veterinarian what's best. So, always consult your veterinarians para sa inyong mga fur babies. Ayun, again, from Joan San Pedro, maraming salamat po Doc sa info. God bless po. God bless din po. Salamat sa panonood. From Chris Del Ordones, salamat Doc. Yes, hindi ako infected. Hindi ko alam kung ano yung na-infect sa'yo. Baka rabies to. So, salamat sa panonood. From Chong Kenneth, hi Doc, please continue doing educational videos. Please, please Doc. So, don't say please because I will make videos every now and then. Kaya don't worry, makakapanood ka ng mga educational videos every now and then. Just make sure to ring the bell for more notifications, okay? So next is from John Christian Argamosa. Okay, Doc Brad, I salute you. Brad, I salute you too. Salamat sa panonood sa aking videos at suporta. Si Doc John Christian is a veterinarian din po from other place. So, salamat Brad sa suporta. Dalia Dionela, paano po ba pag halimbawa na inuman ng bata, inuman ng tuta? Posible kaya may rabies? What do you mean? Uminom yung anak mo doon sa inuman ng iyong tuta? Okay. If ang iyong anak ay uminom sa inuman ng iyong tuta, una sa lahat, bakit iinom ang anak mo doon? So, pakiiwasan na. Ilayo nyo yung mga ganong klaseng gamit sa inyong mga anak at bantayan nyo maigi yung mga anak ninyo. Kasi, una sa lahat, ang rabies ay nakukuha sa laway ng asong infected ng rabies. Pero kung ang inyong aso ay nasa loob lang ng bahay, mayroon tayong video na magpapaliwanag about it. Posible, pero hindi. So, ang purot dulo lang dyan is make sure na mapabakunahan nyo yung aso nyo, iwasan nyo ilabas. And una sa lahat, iwasan ninyong painumin ang inyong anak or mapainom ang inyong anak doon sa inuman ng inyong aso. Okay? From Ashley Pascual, Doc, salamat po at nakahinga po ako ng maluwag. Kala ko po talaga may rabies po ang puppy namin. Wala pa po kasi siyang inject. 2 months pa lang po. Kailan po ba pwede silang pabakunahan? Sana po mapansin nyo po ito. Napansin ko po ito. Ang inyong dog ay pwedeng pabakunahan ng anti-rabies vaccine at the age of 3 months. Okay?
May video tayo for rabies, please watch it. Ito from Gel King. Paano naman kung poops ng iba hilig niya kainin? Inilabas ko para magwiwi, twice ko nahuli lately. So mas nakakadiri. Nakakadiri nga. So naiiwasan naman ng coprophagy. So coprophagy is a medical term natin sa pagkain ng mga dog sa kanilang pupo. So it could be boredom, it could be nutritional deficiency, or it could be anxiety. So maaaring ang dog nyo ay meron signs na mga yun, nabanggit ko. Nakakadiri nga ako, kakainin nila yung pupo ng iba. So make sure bantayan yung aso nyo. Pag palalabasin nyo, tingnan nyo. At kapag ka magsisimula na siyang kumain ng pagkain ng ibang aso, make sure naman na saway niya yung aso para hindi niya gawin yun. Or pwede kayo magbigay ng treatment which is available yun sa mga vet clinic. Please ask your veterinarians kung paano maiiwasan yung coprophagy. To, from Lucille Kaliwan. Hello Doc, gaano po ba kadami dapat ang pinapakain na dog food sa 4 months old na puppy? Thanks po Doc. So 4 months old, definitely your dog is a puppy pa. So consider this puppy to until 1 year old. Kaya pagka ganyan po, advisable namin na kumain ng inyong puppy mga 4 to 5 times a day. Pero usually, mas magandang gawin din ad libitum yung pagkain or lagi lang available. Para naman hindi sila maging hyper sa pagkain or hindi sila magutom din because kailangan nila na laging kumakain for the nutritional requirement na kanilang paglaki. So, pag puppy, talagang growing kid nga, ika nga nila. So, kailangan yan kain ng kain palagi. So, sagot ko doon sa tanong mo is 4 to 5 times a day. From Bogs Bugarin. Kaya naganto ko ng puppy ko nung March 14. Tapos nagpa-anti-rabies ako nung March 18. Tapos ngayon po, nanghihina na puppy ko, tapos nagsusuka, positive ba siya ng rabies? Hindi ko siya nilalabas ng bahay. Bahay lang po siya. So, if your dog is nanghihina at nagsusuka na, definitely it's not signs of rabies infection. Because ang isang rabies infected na dog, ang mga signs nito ay paglalaway, takot sa tubig, aggressiveness, and then usually wala talaga sila sa kanilang sarili. Kaya nga may term na nauulol na aso. So kung ang dog nyo ay nanghihina, posibleng ito yung isang signs ng viral infection. So maaaring ito ay enteric viral infection tulad ng parvo. But posible rin naman siya maging rabies. Pero sabi nyo hindi nyo naman nilalabas yung dog nyo because mayroon pang isang klase ng rabid dog. Yun ay yung paralytic type. So sa paralytic type naman, naglalaway pa rin siya pero paralyzed yung dog. And then also, takot rin siya sa tubig. Hindi nga lang siya agresibo tulad ng furious type na binanggit ko nung una. So, maaaring laman, dalhin mo yung dog sa isang malapit na veterinary clinic para mapacheck mo ng maayos. And don't worry, if nagpa-shot ka naman for rabies, you're safe. Okay? From Melody Senpai, I really want to be like you po. Here in our city, there's no vet. Marami na akong asong namatay because of that virus. Kahapon namatay yung 3 months dog ko. But the problem is, di ako makakapag-college. Oh, that's sad. So, to Melody Senpai, please make sure to don't give up sa dreams mo. Mahirap ang buhay. Hindi lahat ng tao nakukuha yung gusto nila. But make sure na no matter what happened is don't give up. If ever man talagang itinakda ka ni Lord na maging veterinarian like me someday, darating at darating ka sa puntong yun. Basta, ang advice ko lang sir is don't give up. And I do hope so sa makakapanood ng video na to if you want to help Melody Senpai, and you're willing na tulungan siya. Mali mo, diba? Matulungan natin yung tao. So, sino man ang makakapanood nito na may kakayanan tulungan si Melody, please help her. And Melody, don't lose hope. Dream big and work hard for your dream. Okay, from Marlon Kula. Ano po ang address nyo sa Dasma, Cavite? Okay, ang Dasma branch po is located at Metrogate, Palapala, sa may Sampaloc 1. Before po kami mag-PCU. So, yung mga commercial building na marami doon, malawak na parking place or parking space. Nandun po yung Zootopia Animal Clinic. You can also use Waze para ma-locate kami. Wazeable ang aming clinic. So, sabihin ko na din, ang aming Imus branch ay sa tapat ng Sun City Plaza before po siya patindig araw.
So, katabing-katabi lang siya ng Shell. So, yung buong second floor ng ERF building, Anabu 1A po kami. Yung Imus branch naman. Okay. Okay, from Arlene Arroyo. Thank you, Doc Jello. Maraming for parents like me ang natutulungan mo na maintindihan yung mga dapat okay at di okay sa babies namin. God bless. Thank you po sa pag-appreciate. Salamat din sa inyong suporta, and I hope na tuloy-tuloy niyong panoorin yung mga videos para sa inyong lahat ito na ginagawa kong videos. God bless po. From Daniel Carlos Encinas. Nagkaganyan po ang aso ko, namatay na po. Salamat po, malaking tulong po kayo. Hindi po kayo maramot sa impormasyon. God bless po. Okay. Thank you. Una sa lahat, thank you sa panonood. And thank you for appreciating yung ginagawa natin videos. Hindi tayo maramot sa impormasyon dahil marami tayong natutulungan eh. So, yun ang mahalaga doon. And I hope so na magtulungan tayong bawat isa sa mundong ito. Diba? Yun lang. Okay, from Arlene Chua. Yung kennel cough vaccine po, required din po ba yun? Kasi may mga comments na hindi daw okay at mahahawaan pa rin naman kung sakali nagpabaksin ng kennel cough. Optional lang po ba yun, sir? Okay. Arlene, ang kennel cough really is an optional vaccination. So, hindi siya kasama sa core vaccinations natin. But, greatly, the vaccinations could reduce the risk na magkaroon ng kennel cough yung inyong aso. So, hindi totoo na kapag nagpabakuna ka ay mahahawaan pa rin yung iyong aso. Kaya nga tayo nagpapabakuna eh, para ma-prevent na yung pagkakaroon nito sa field. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ang kennel cough. Pero syempre, if there's something that we can give that could improve yung quality of living ng inyong pet, why not, di ba? Bakit hindi natin ibigay? So somewhat we advise pa rin na ibigay ang kennel cough vaccine sa ating mga dogs. From Michelle De Pedro. Hi, Doc. New sabi from Marikina. Thank you, ang layo mo, from Marikina ka pa. Meron po akong Shih Tzu, 3 years old na siya. Parvo survivor po siya nung 3 months old siya. Congratulations. Doc, okay lang po ba na hindi ko nilalabas yung shih ko simula nung nagka-parvo siya? Nagka-phobia na po kasi ako, pero updated po vaccine niya. Thank you. Una sa lahat, congratulations sa laban ng iyong dog. At sana naman, wag mong i-restrict yung paglabas ng dog mo kasi maaaring magkaroon siya ng problem with communication with other people or other dogs kapag hindi mo sila sinosocialize. So make sure to socialize your dog. Nakasurvive naman yung dog mo eh. If ever nagpapabaksin ka ng regularly, hindi na naman tatamaan ng dog mo. So konting bawas ng yung takot, no? Pwedeng ilabas ang yung dog kapag ganyan na ang kaso. Okay? From Alexandria Alcantara. Doc, okay lang po ba na gawing everyday immune booster ng puppy yung Nano Silver? Thank you in advance. Oh my God. Ito na naman. Nano Silver again and again. So, Nano Silver, as far as I know, it's being used with veterinary dentistry. Sa ipin lang, spray as a spray. And also, ginagamit din namin siya sa sugat. So, ini-spray namin siya sa mga external. But for intake, hindi kasi siya BFAD approved. So, tandaan niyo ang mga gamot. Lahat ng mga gamot na meron tayo, lahat yan ay dumadaan sa Bureau of Food and Drugs. So, or that's what we call BFAD. Yung BFAD po ang nagre-regulate at tumitingin kung ang isang gamot ba or isang chemical ay safe. So if the chemical is not BFAD approved, walang proven scientific claim ito. So again, hindi natin nire-recommend ang isang bagay na hindi natin sigurado. So doon tayo sa sigurado, and kung marami mang naglalabasan, I don't really care anymore kung ano yung sinasabi nila or claim nila. Basta ang alam lang natin is hindi tayo sumusuporta sa isang bagay na hindi naman tayo nakakasigurado. Ayokong ipahamak ang health ng aking mga pasyente. No? Tandaan natin yun. Hindi natin yun gagawin. So, I don't recommend this kind of chemicals. From May Chichi. Hi Doc, would you recommend Alaska fish oil supplement sa dog? Safe ba yun sa kanila? Actually, fish oil,
okay siya. So, it could enhance yung kanilang coat, it could enhance yung kanilang skin quality, or yung skincare nila, yung quality ng skin is mas okay kapag meron silang fish oil supplements. And also, it's good for the heart because it has omega-3. Kaya, approve tayo dyan. Bernadette Agana, thank you Doc Jello for the information. Thank you din po Ma'am Bernadette sa pakikinig. So, share the videos para marami pang makapakinig ng ating mga educational videos. From Tian Tan, thank you so much Doc Jello. Very, very, very informative at ang daming very nun. Lahat na video mo, once again, big thank you. Ako din, thank you din po sa inyong support. So, hope marami pang sumuporta at patuloy natin gagawin yung mga videos natin para sa inyo. Ito, weird. From Parvovirus. Nakatakot yung pangalan niya. Parvovirus. Pabati sa next video mo, Doc. Hi, Parvovirus. Katakot ka. From Rose Alvaro. Doc, pwede po ba isakay ng bangka ang papi? Hindi naman po sila magwawala habang nakasakay ng bangkang demotor. Balak po kasi namin siya isama sa bakasyon namin sa may probinsya. Thank you sa answer. I've tried it once with my Jasmine. Si Jasmine po is my 7-year-old chihuahua, my only dog. Nag-travel kami from Mauban to an island near it. So, nagbangka kami and okay naman siya. So, depende siguro sa dog. Kung ang dog nyo ay mayroong problema, behavior problems, hindi siya magaling makipag-socialize, therefore mas stress yung aso, maaaring magkasto ng panic, maaaring magkasakit siya. So kung okay naman ng inyong dog sa paglabas or pakikipag-socialize and okay siya sa ibang tao, ibang nilalang, baka naman kayanin niya yung bakasyon na yun. So tansya na lang talaga, but in my experience, safe naman ibangka ang mga dogs for as long as itali nyo sila ha. Make sure to bring your leash and also carry them all the time para naman hindi sila tumalon. Nakakatakot ba mamaya tumalon yun? Yari ka. Kaya ingat-ingat lang, okay? Happy trip and also ingat sa inyong bakasyon. From Harcel Ibarra, ilang kutsara po ba ilalagay na dextrose powder sa isang baso ng tubig? Lagi kong ina-advise to sa mga fur parents. 3 kutsara ng dextrose powder sa isang baso ng tubig or equivalent to 250 ml. And then, pag naubos, timpla na lang uli. Pero make sure lang na maglalas lang yung kanyang isang baso na yon in 24 hours. Dahil ito ay glucose. Gusto ng bacteria ang glucose. Pwede itong ma-spoil, lalo kung hindi nyo i-ref. So, kapag nalipasan na ng 24 hours yung timpla yung isang baso na yon at hindi naubos, itapon nyo na. Timpla na lang kayo ng bago. From Joyce Channel PH. Wow. Hope you can make a video regarding the side effect after vaccination sa dogs. Thanks a lot. Okay, from Joy Channel, I already made a video about it. So, nakalagay doon na how do vaccination works. Panoorin mo yon para masagot tong tanong mo. Matindi, si Raymar Biohon. Gwapo mo, Doc. Thank you po. Thank you. Gwapo ka rin, Raymar. From Jessame Miole. Doc, yung dog ko po, 2 years old na siya, tapos hindi ko pa siya na-immunize ever since. Kasi natatakot ako, may nagpa-immunize kasi sa amin, namatay po dog nila. Is it okay to immunize the 2 years old dog po? It will not harm the dog. Of course, it will not harm your dog. Actually, immunization or vaccination is a way para protektahan yung ating dog sa mga sakit. So, maaaring ang dog na na-immunize, yung nabalitaan mo namatay dahil binakunahan, maaaring meron siyang prior na sakit. Kaya nung binakunahan siya, nag-exacerbate yung condition niya. So, it's not because of the vaccination. So, una sa lahat, doctors don't vaccinate unhealthy pets. Okay? Vaccination is only for healthy animals. So, depending on our examination, if the dog is healthy, babakunahan siya. And it will protect actually your dog at it will not harm your dog. So, I have a video about vaccination. Make sure to watch it para ma-educate ka paano nga ba gumagana ang bakuna sa isang animals. From Earl John Requerme. Hi Doc, kailan po itatagal na anti-rabies sa aso? Okay, Earl John, ang anti-rabies vaccine kapag tinurok sa isang aso, recommended itong ulitin after 1 year. So, once a year lang ang vaccination ng rabies sa dogs. Jeremy Laksamana. Doc, ano pong dog food ang magandang ipakain sa 1-month-old na aso? Dog food, depende sa iyong preference or depende sa iyong budget din.
mayroong dog food na mura pero hindi maganda ang kalidad. Meron din namang dog food na may kamahalan pero napaka jam-pack naman ang kanyang nutritional content. So isa sa mga nire-recommend kong dog food would be Vitality, Holistic, it could be pwedeng Special Dog, pwedeng yung mga mahal naman is Taste of the Wild, Go Natural, so Royal Canin, which is a very good dog food. So make sure lang na choose wisely because you got or you get what you pay, no? So kung mura lang ibibigay mo, mura lang din sure ang kalidad na makukuha mo. But if you give the best, you will have the best. Okay, from Ren. Doc, is it normal for my puppy, 3 months old today, to chew almost everything? I think he's teething but I'm not sure. You are correct. Your dog is teething at the age of 6 months. Magpapalit siya to permanent teeth. Kaya natural lang na magkagat-kagat siya sa kanyang paligid. And na-discuss ko rin yan sa isa sa mga videos ko. I remember yun na yung Puppy 101. So, try to watch it and don't worry, your dog is safe. Normal lang yan. Provide ka ng mga toys and chewables na consumables na pwede na lang paglaanan ng kanilang sakit sa ipin. So, at the age of 6 months, mababawas-bawasan yan kasi magiging permanent teeth na ito. Okay? From Justin Aldwin Sarmiento. Ask ko lang, Doc, gaano katagal lang yung lapse ng 5-in-1 vaccine? 1 week po ba or 5 days lang? Nagka-UTI po kasi siya. Kawawa naman nagka-UTI. So kung madidelay ang vaccination niya, usually sa amin, we only allow yung around 7 days maximum delay from the date ng kanyang reschedule or from the date ng kanyang vaccination dapat or revaccination. So pag lumagpas tayo doon with uncertain na pagkakataon tulad this na nagka-UTI yung dog, minsan masasakripisyo talaga yung mga unang bakuna. Kailangan muna natin siyang ibalik sa normal state niya bago natin bakunahan. Again, we vaccinate healthy dogs. Okay, from Geraldine Mabalos. Hi Doc, may aso akong male na isa lang ang kanyang itlog. Pwede ba siya sa female kung aso? Makabuo ba sila? Please response. Thanks and God bless. Your dog has a condition what we call cryptorchidism or pwedeng monorchid. So, kung meron pang nakadescend na egg sa kanila, maaari pa itong makabuntis. But the chances na mangyari yun is mas slimmer kumpara dun sa kompletong dalawang itlog. So, but still possible pa rin. Don't worry, you can try. Kaya nilang dalawa yan. From Shoni Mayap. Doc, meron na bang specific days or weeks na dapat vaccinated at deworm na yung female dog prior to stud? I read somewhere na dapat around 3 weeks daw dapat hindi na mag-receive ng any vaccinations or deworming yung female bago i-stud. Okay. Usually ina-advise namin na dapat 1 month before mag-pa-stud or i-stud yung dog, dapat prepared na yung vaccination niya para meron siyang ipasang antibody sa kanyang mga anak. And also, deworming naman is safe during pregnancy. So, sa dogs, pwede tayo mag-deworm. So, wala namang recorded study dun sa leaflet or sa ating mga dewormers na harmful ito. But still, mas advisable pa rin na i-deworm yung dog prior sila mag-stud. Kaya dapat po, yung vaccination and deworming, inihahanda na natin yan bago pa ipastud yung inyong dog. Para wala na po kayong iisiping problema like from antibody and bulate sa inyong mga puppies. Okay? From Ash G. May branch po ba kayo dito sa Laguna? Wow, thank you for asking. Wala po kaming branch sa Laguna. Ang branch na lang po ng Zootopia Animal Clinic ay sa Dasma at sa Imus. So, sana someday, no? Magkaroon kami ng branch doon. Malay mo. From Lucille Kaliwan. Hello Doc, tanong ko lang po, paano po kung nag-vomit siya ng isang beses lang? Okay lang po ba pakainin or painumin siya ng tubig na may dextrose powder? Thanks po Doc. Okay, kung isang beses lang naman, lagi kong sinasabi to sa mga fur parents natin dito sa clinic. If gaano ba kadalas yung pagsusuka ng dog, baka naman meron lang siyang naamoy na very strong, kaya nag-vomit siya, or baka meron siya nasubong irritable ang kanyang panlasa. So, kung hindi naman ganun ka-frequent yung kanyang pagsusuka, obserbahan nyo ng 3 araw. At kung hindi ito magtuloy-tuloy, maaaring ganun nga lang yung nangyari. So, if ever naman magtuloy-tuloy ang kanyang pagsusuka,
At hindi lang isang beses. Okay, doon tayo mag-withdraw ng anything. Huwag nyo nang try bigyan ng pagkain, and also dalhin nyo na agad sa vet clinic para mapatingnan agad yung dog ninyo. Pero kung isang beses lang, again, Lucille, your dog is safe. Obserbahan mo ng 3 days. Tingnan mo kung magtutuloy-tuloy o hindi. Okay, that's it everyone. Salamat sa panonood sa aking video, and I hope natuwa naman kayo dun sa mga sagot natin sa inyong mga tanong. And please, if you have any more questions, try to comment down below, and I will try na i-answer lahat ng yan. Pero again, hindi sa lahat ng oras online tayo, hindi sa lahat ng oras kaya natin mag-reply sa inyong mga comment. But the mere fact na nag-comment kayo is appreciated very much, and I'll try my best na sagutin kayo. And again, I hope so na you seek veterinary advice, because we don't do online consultations here. So nagsishare lang tayo ng mga knowledges para sa inyong mga fur parents. Pero isa sa dapat nyong gawin kapag may concern kayo sa dog is pumunta sa mga vet clinics at mag-seek ng veterinary advice from your local veterinarians, para naman gumaling at umigi ang kalagayan ng inyong mga aso. Again, salamat sa panonood. Please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod na video. Salamat sa patuloy na suporta, and pinataba niyo yung puso ko sa mga nabasa kong pagpapasalamat sa mga videos na ginagawa natin. Rest assured na itutuloy natin to hanggang sa buhay ako, hanggat kaya natin. Okay? Again, salamat. Thank you for watching. See you on my next video. God bless.